Kahit maayos nang nakakapaglayag ang mga mangingisda at barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, aminado ang Philippine Coast Guard na may mga hamon pa rin sa kanilang pagpapatrolya dahil sa mga Tsino. Kaya hiling ng Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda mag-abiso tuwing papalaot para makapaghanda sila sakaling magkaaberya. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian? Oscar, talagang sensitibo ang sitwasyon sa West Philippine Sea o South China Sea para sa bansang China. Kaya naman ang bawat aksyon kinakailangan kalkulado upang hindi mauwi ang lahat sa isang krisis. Aminado ang Philippine Coast Guard na kahit mabuti ang pakikitungo ng Pilipinas sa China, may challenges raw silang natatanggap mula sa mga Tsino kapag nagpapatrolya sa West Philippine Sea, partikular sa area of responsibility nila, ang Bajo de Masinloc. Pero sa pangkalahatan, nakakapaglayag naman daw ng maayos sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, pati na mga mangingisda. Sa Coast Guard, wala naman kami na-encounter na problema. Although, halimbawa, yung pag lumilipad sa BDM, meron paminsan-minsan na challenge. Pero parang normal na yung ganun. Pero as a matter of operations, tuloy lang din. Ang bahagi ng West Philippine Sea sa tapat ng Palawan, National Task Force for the West Philippine Sea ang nangangasiwa sa pangunguna ng Western Command ng AFP. Ang tropa raw ng PCG, isinasakay na ng eroplano kapag pupunta ng Pag-asa Island. Sa kabila ng presensya ng mga Tsino at iba pang mga bansa, ginagawa pa rin daw nila ang kanilang tungkulin. At kung darating man ang di naasahang pangyayari, Kung sakali, basta ang sa amin kung ano yung order, susundin namin. Kung kailangang doblehin yung pagpapatrol at kailangang magkaroon ng pagtatanggol doon sa mga isla, I'm sure lahat ng mga agencies ng pamahalaan ay gagawin yung nararapat. paniniguro ni Commander Balilo, malaya makakapangisda ang mga Pilipino kahit pa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero nais ng Coast Guard na mabigyan sila ng abiso ng mga bangkang pangisda para kung magkakaaberya, alam nila kung paano sila makakatulong. Ang sasabihin lang naman sir, alis kami. Ito yung mga sakay namin, may mga kasama kaming ganitong mga tao. That's it. Wala nang pagbabawal na gagawin. Magbabawal lang kami pagka masama ang panahon. This is China Coast Guard number 3401 calling. Please identify yourself. This is Republic of the Philippines ship. Over. Taliwas daw ito sa sitwasyon 5 taon nang nakakaraan. Nasaksihan ko mismo at ilan pang piling mamamahayag ang panghaharas ng China Coast Guard sa isang vessel ng Pilipinas sa papuntang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Tila nakipagpatintero sa dagat ang sinasakyan naming maliit na vessel sa dambuhalang barko ng China. Nag-flyby pa ang eroplano ng US Navy na bahagi rin pala ng misyon. At dahil sa diskarte ng mga taga-Philippine Navy, nalusutan ng aming barko ang nangaharang na frigate ng China. Nagawang makapag-resupply at magrelyebo ng tropa na matagal na sa Ayungin Shoal. Oscar, yun nga ang binabanggit ng Philippine Coast Guard na malaya namang makakapangisda ang ating mga kababayan kahit pa nga doon sa mga disputed areas ng West Philippine Sea, basta ipaalam lamang ito sa kanila dahil yun naman daw talaga ang standard operating procedure kahit pa may kasama silang mga politiko o media, hindi raw ito hadlangan ng Coast Guard at tanging masamang panahon lamang daw ang pwedeng maging dahilan para hindi nila payagan ang paglalayag na ito, Oscar. Okay, Ian, idinitalye ba ng Philippine Coast Guard kung ano yung mga sinasabi nilang challenges na nakukuha nila sa China? Well, Oscar, isa sa mga binabanggit nila, no, yung halimbawa yung Navy Islander ng Coast Guard o yung Islander plane ng Coast Guard ay lumilipad doon malapit sa Bajo de Masinloc. Tinatawagan niyan nung mga miyembro ng China Coast Guard, pinapa-identify sila kung anong aircraft sila, kung anong bansa. Pero doon lamang naman daw yun, Oscar, pagka nakaikot naman ay nagagawa naman ng mga
Coast Guard personnel yung kanilang tungkulin at wala naman daw nangyayaring ibang untoward incident. So yung pagtawag-tawag lamang sa kanila tuwing nasa ere o paminsan kapag nagpapatrolya din sila ay kinokontak din sila ng mga counterpart nila sa China Coast Guard, Oscar. Okay, iyan nabanggit ba ng Coast Guard kung paano naman, kung sila naman na nakatsyempo ng mga sasakyan ng China at nakita ito ng mga nagpapatrolya nating Coast Guard, tinatawag din ba nila ng pansin itong mga vessel ng China? Yes, Oscar, kapag nasa loob talaga ng ating territorial waters, talagang mandated sila ng ating batas na radyohan itong mga vessel na ito kay anong bansa man ito, dahil nararapat lamang ito dahil may soberenyang umiiral dito sa ating bansa at kailangan kilalanin din ito ng mga dumadaan o mga lumilipad sa ibabaw ng ating teritoryo, Oscar. Okay, iyan ngayon na alam na na may mga Chinese vessel na naglalayag tulad dyan sa may Pag-asa Island. May plano ba ang Coast Guard na dagdagan ang deployment nila dyan sa may West Philippine Sea? Oscar, sa totoo lang, ang bahagi ng West Philippine Sea or South China Sea doon sa tapat ng Palawan, yan ay area of responsibility ng Western Command ng AFP. Ang tapat naman ng Baho de Masinloc doon sa Luzon, sa harap ng Luzon, o sa gilid ng Luzon ay yan ang AOR ng Philippine Coast Guard. Pero naka-istasyon din naman sa Pag-asa Island doon sa KIG ang mga taga-Philippine Coast Guard, Oscar. At openly, ayaw nilang sabihin sa atin, Oscar, na magdadagdag sila ng deployment. Pero may mga source tayo na nagsabi sa atin na definitely dahil sa mga development na ito na may napapabalita mga militia vessels ang China na nagpupunta hindi lamang doon sa Pag-asa Island kundi doon pa sa ibang mga kalapit na mga teritoryo na okupado ng Pilipinas sa matagal na panahon ay talagang kailangan dagdagan nila yung pagpapatrolya, dagdagan nila yung pagmamanman sapagkat hindi naman po pwedeng yung ating mga dati ng mga teritoryo ay mapunta pa sa iba, Oscar. Okay, maraming salamat, Ian Cruz.